Slight binati ni Elijah si Miles. Pero parang cold shoulder treatment ang naramdaman ni Elijah. Kakahiya yung aking mga luha. Umihik-bihik-bi ako. Kaya nga nagbaon ako ng tissue. Pwede ko ba ikwento na? Ayun, sige. Yung isang hinaing niya nung... Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa. Na sana mapayuhan mo ng ayos at huwag panghimasukan ang dapat pang panghimasukan. Sobrang inulila nga ni Tito Ron ang buong showbiz industry. Hello mga kapik! Ito po ang inyong mga lingko. Ito ba si Mama Lon? O si Josh na Poco. At ito naman po si Papa O at si Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! 7 days before Christmas. Ay, tuloy na pala. Akala ko i-move. Ay, hindi pwede. Siguro yung December 30, yung Rizalti. Ha? Kasi Bonifacio Day. Minug ng 27. Anyway. Unfair naman daw yung kay Gat Jose Rizal. Kasi Gat, Andres Bonifacio lang ang mamumove. Talagang nalalapit ng Pasko dahil nga isinagawa na nga yung parada ng mga karosa ng mga pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival. I'm sure napanood nyo na rin naman yan, kung saan 10 pelikula maglalaban-laban sa darating na Kapaskuhan. Pero nakakaloka, no? Paano napaaga yata? First time na December 16 ginawa. Hindi, ako feeling ko lang yung MMDA talaga nag-decision niya na gawin ng earlier. Kasi Loy, kaya earlier yan, siguro una, ang traffic na. Habang papalapit ang Pasko. Oo. Tsaka buti nga hindi na kinain yung EDSA Nandun sila sa Kamanava area. Tapos, usually, mga 23 yan ginaganap, December 23. Kaya lang siguro inisip din ng MMDA na kung mag-create na naman ng traffic. No? Kaya, in-early na lang nila at the same time, yung mga artista, baka yung iba, nagpaplano na mag-abroad. Diba? Hindi sila maka-attend ng parada. Isang ruling yun ng MMDA kung saan sila yung official committee ng tao ng Film Fest na kailangan andon ang bida sa karosa. May ganun palang rule. Yes. Hindi, kasi magmumulta sila. Talaga? Baka para mas ma-promote. Ng correct. Ayan. So anyway, ito nga nakakaloka. Kahit wala tayo dun talagang ang mga fanay, yung mga meron, talaga meron silang mga papansin. May mga nahahagit. Katulad nitong si Elijah Canlas, si Miles Ocampo. Ayun nga, na lumabas sa COA alerts na slight binati ni Elijah si Miles. Pero parang cold shoulder treatment ang naramdaman ni Elijah. Pero buti na lang at nakausap po si Miles Ocampo nung premiere night sa Trinoma ng A Family of Two, A Mother and Son Story ng Sinuko Productions, kung saan ang bida bilang mag-ina ay sina Sharon Cuneta at Alden Richards at si Miles nga ang love interest dito ni Alden. Nilinaw ni Miles na nag-uusap naman sila during parada ng MMFF entries. Pero hindi lang daw ito nakuna ng camera, kaya wag na daw itong intrigahin pa. Idinagdag pa ni Miles na nag-usap na sila ni Elijah at okay naman sila ng aktor matapos silang maghiwalay. Ayaw namang mag-comment ni Miles kung may third party sa side ni Elijah, but definitely wala raw third party sa side niya. Nasabi lang ni Miles na naka-move on na siya at okay na siya ngayon. Tapos nakakatuwa, diba, yung ginawa ni Ding Dong Dantes, yung ginawa niya dun sa Rewind. Kasi diba napanood natin yung Rewind? Ginawa niya dun sa itok-tok ng truck, yung pagsasayaw niya. Yung dance number. Dance number yan na naloka tayo, diba? Kailangan niyo mapanood yun. Correct. Dancer naman talaga si Ding Dong. Oo naman. Abstract dancer siya, anyway, I'm sure marami pang mga side lights dyan. Yes. Pero ganun pa man, alam mo, maganda rin nakikita yung mga artista in one frame na magkakasama sila. Diba? Ganun naman dapat, Ang liit lang ng mundo, makikita at makikita. Ngayon, nag-iisnaban.
bukas hindi na, mga chami-chami na sila. And speaking of MMFF, nanood nga tayo ng premiere, di ba? Yes! A Family of Two. Yes! A mother and son story. Yes! Starring Alden Richards and the megastar, Miss Sharon Cuneta. Oo. Alam mo kung mapapansin mo, no, nakakaloka. Paunti-unti na yung mga cast of characters. Kasi nabubuo naman yung almost 2 hours ng palabas nang nagbabat-batan lang yung dalawang characters, no? Oh, diba? Kasi sa Rewind, kadalasan si Marian tsaka si Ding Dong ang naggaganunan lang. No? Pero buo yung kwento at tsaka hindi ka nainip, tsaka ang ganda. At itong mother and son story, ay Diyos ko po, panoorin nyo, napakaganda rin. Yes. Oo, dahil kami nanood. Oo. Ito nga ang mga happenings dyan. Sa premiere night nga ng Filmfest entry ni Sharon at Alden, dumalo ang ilan nilang kaibigan tulad ni Coco Martin, Michael De Mesa, Jan Estrada, Ogie Alcacid, Bayani Agbayani, John Arcilla, Noni and Charmaine Buencamino, Ara Mina, kasamang Mr. na si Dave Almarines, Ara Davao, at ang MTRCB Chairman Lala Soto. Todo support din ang family ni Megastar, sina Senator Kiko Pangilinan, Miel at Miguel, minus Kaki Pangilinan at Casey Concepcion. Ang buong cast syempre ay present din tulad din ng Miles Ocampo, Pepe Herrera, Jackie Lu Blanco at iba pa. Samantala, nagkaroon tayo ng chance sa makausap sina Sharon at Alden para i-congratulate na rin. Nag-bonding ba muna kayo bago kayo gumawa nito? Kasi parang siyempre ako parang feeling ko sa nakaraang buhay parang mag-ina kayo. Actually, yun ang feeling namin. Dalawang workshop lang kami, Mama. Dalawang workshop lang kami, sobrang ganyan na kami. Yes, dalawa lang. Pareho kayong birthday eh. Oo. Kaya magkakasunod. Dalawa lang, Mama. Hindi, nagkataon, sabi talaga ni Miel at saka ni Miguel at ni Frankie, talaga daw parang siya yung, sa lahat ng anak ko, dapat daw naging tunay ko siyang anak kasi siya yung mas kapareho ko kaysa sa kahit sino sa kanila. Kasi di ba, pag nag-uusap ka parang, ha? Ba't pareho tayo? Ang daming halos eksena, Mama, sa movie na yung bago matapos yung scene, yung adlib ng adlib, nagsasaluhan kami ni Mama. Saluhan kami. Pero in real life also, lahat ng mga likes namin, yung values namin, lahat pareho kami mag-isip. So, kasi dito, talaga ramdam namin na mag-ina kayo. Oo. Ikaw pa pinangarap mo maging, sana anak ko na lang talaga si Totoo, sinabi ko talaga yan. Up to now, I tell him. Oo, lalo na, wala nang mami si Yung pa isa. Sa workshops kasi namin, nagkakilala talaga namin. Di ba very, sagrado yun yung workshops kasi naglalabasan kayo ng mga lahat ng di alam ng tao. So talagang doon pa lang, tuwing may sasabihin siya, nakaganon lang parang isinilang ko to. Parang galing sa akin yata itong batang to. Kasi parang ako. Kasi in-interview siya ng YouTube team ko, hindi ko pa napapanood. Nung natapos, sabi sa akin ni Christy, sabi niya, Inay, it's so weird. Sabi ko, bakit? I interviewed Alden. It's so weird how alike you are. Ko talaga, you're so similar. Sabi niya, pareho-pareho daw kami. Oh, ano doon sa pelikula, eksena na o sa ugali ng character ni Mati, ang sana meron ng anak mo? Lahat. Like? Lahat. Yung, syempre, mapagmahal siya, magalang siya, tapos sensitive siya, yung protective siya sa mama niya. Yes. Tapos ang bait, di ba? Ang bait nakatrabaho, maputing tao. Si Alden, na mismo ba ang mami mo? Kasi nasana nandun ang mami mo kung nanonood ka. Kahit nga hindi kilala ni Mama yung totoong mami ko po. Hindi ko lang nasabi, ngayon ko pa lang niya maririnig na halos lahat ng eksena at halos lahat ng ugali ng character ni Mami Maricar. Same sa nanay ko, puwera lang. Kasi hindi ko naman po siya naabutan dun sa dating eh. Pero feeling ko papayag din siya eventually. Pero basically lahat. Umiyak ka ba habang pinanonood yung pelikula? Yes. So, yun nga, kaya ngayon ko lang din sinabi yun bago po mag-start yung film na I offer this to my mom. Kasi nga, parang, this is, kumbaga sa tagal niyang nawala, for 15 years, ngayon lang ako nakagawa ng project na para sa kanya talaga. So ito yun, yung Family of Two. And how you wish andito yung nanay mo? Mapanood niya to, Diyos ko Lord.
iyak todo yun. Pero siguro... Na proud sa'yo. Na proud, sobra. I mean, my mom has been my inspiration since I started naman Mama Ugsay. Doon ako like, sinasabi ko naman po ng paulit-ulit sa interviews na kung hindi dahil sa nanay ko, hindi naman ako nag-showbiz. Sobrang pagmamahal niya sa mami niya. Pwede ko ba ikwento na? Oh, yes. Yung isang hinaing niya, nung masakit na yung mami niya, di nila malabas sa ospital kasi daw wala silang pambayad. Hindi pa siya artista noon. Tapos ngayon, wala na siya. Ganito nakasuccessful si Alden. Di ba pa? Nakaka-touch niya. Sana doon mo pa nakilala si Alden, baka ikaw nagbayad. Actually, sinabi niya. Sinabi ko yun sa kanya, bakit di mo ako nilapitan? Sinabi ni Mama yan. No? Sa workshop pa lang. Knowing Ba't di mo ako nilapitan? Sinabi niya po yan. Knowing Megan, na Mabuting anak. marami na siyang sinasalo ng araw. Sinabi niya po yan. Diba? Ikaw ba, Mare, na napuforesee mo na iiwan din ako ng mga anak? Ay, matagal ko nang alam mo. Ikaw naman. Alam na natin yun. Oo, na-experience ko na. Tsaka, syempre, si Casey may sariling buhay na. Si Frankie, gagraduate na. Si Mia, laalis na. Tapos magating ng araw, magsisipag-asawa na rin sila, di ba? Kahit si Miguel. Parang yun yung reality ng isang parent na alam mong darating, pero ang sakit pa rin pag nandun na. Oo. Biro mo all your life, Yes. iaalay mo. Kulang na lang tumawid ka sa alambre at kumain ka ng apoy, di ba, para buhayan sila. In the end, iiwan ka rin. Yes. Oo. So pag iniwan ka ba, Mari, gagawin ba yung eksena rito na mag-aaral ka din? Ang dami kong pwedeng gawin. Freedom. Hindi, yun lang. Hindi, palagay ko ako, ang gagawin ko, pupuntahan ko sila lahat. Susunod din. Pag may mga apo ko, lalo na. Magugulat na lang sila nawawala yung mga anak nila. Kinidnap ko na pa. Asa abroad ho, gano'n. Ayan. Siyempre, ang imbitasyon uli ni Megastar Sharon Cuneta at Alden Richards para sa napakaganda nilang pelikula na ako po personal kong na-experience at iyak din ako ng iyak. Mga hayop Pero paiyak, no? Babalik namin sa tanong, Mama Ogs, bakit? Bakit ganun na lang yung effect sa'yo ng film? Kasi tatay ako. Na feeling ko aalisin. Hindi man naiiwan kundi magkakaroon sila ng mga sariling pamilya. Kaya, after 20 years, mag-aaral naman ako. Di na kailangan dahil mo tinutulungan. Diyos ko, workshop. Ayan, syempre, ang inyong imbitasyon. Yes po. Yan, so, sa mga nakakapanood po ngayon, inimbitahan po namin kayong panoorin ang A Family of Two, A Mother and Son Story. Ay, naku po, sa reaction kanina ng mga nakasama namin sa premiere night na nanood na ang mga fans ni Alden, mga fans ko po, tsaka yung mga inimbita namin. Talagang parang nabuhayan kami ng loob dahil mukhang maganda yung pelikula natin. Sorry, syempre sa amin, feeling namin napakaganda ng movie namin. Yes, baka And bias. thank you, nagustuhan mo. Ito yung validation yung yes, tonight. ito na. Talagang iyak tawa. Pero light, di ba na, paglabas mo ang sarap ng feeling. Diba? Talaga dapat panoorin Cry ng mga ng mga nanay at saka ng mga anak lalo, no? Yung pagmamahal ng anak sa magulang, no? Ay resulta yon ng pagiging mabuting magulang. Kasi kung ano yung puno, siya ang bunga, sabi. Yes. Ayan. Cry ka din. Oo, Diyos ko po, nakakahiya yung aking mga luha. Umihikbi-hikbi ako. Kaya nga nagbaon ako ng tissue. Kasi nga trailer pa lang, piling ko iiyak na naman tayo. Kaya nagbaon ako ng tissue. Oo, na naman tayo kasi nga Diyos ko, umiyak din kami sa Rewind. Oo, gaya nung sa In His Mother's Eyes. Alam, doon nagsimula. Iba't lahat ng huli natin napapanood, iyakan tayo na iyakan. Oo, siguro ganun napakahusay. Hindi, ganun lang talaga tayo pag ang pinag-uusapan pamilya. Totoo tayo. Kasi relate tayo. Lahat naman makakarelate pag pamilya ang pinag-uusapan. Totoo. Oo, na pwede naman din palang wala dito sa likod si Diyos. Oo nga. Bakit pa natin pinatawag? Parang gano'n. Uy, pag pinag-usapan ng pamilya, talagang si Diyos nakaka-relate. Oo, di ba? Dahil 12 kayo, di ba? 10. Ay, ha?
Halay, ba't mo naman binuko na may dalawa pa yung tatay niya? 10 na ang Tito Oji. 10. O, sige. Mahal ko naman ang inay, pero lagi kami nag-aaway. Siyempre lagi ko nililinis yung kanyang kwarto. Ayaw naman ng inay. Bakit? Nagagalit. Paano? Lagi ang inay nagtatago ng mga gamit. Masinop po kasi ang inay. Kahit maliliit na bagay itinatago. Kunyari na grocery, yung tali, itatago. Yung kahon, itatago. May supot. Oo. Tapos kunyari, nagsyaro ng pagkain. Yung disposable na plastic itatago. Minsan itinatapon ko. Ayun, pag nalalaman niya itinatapon ko. Ayun, nagagalit. Minsan may mga itinago na naman gamit. Itinapon ko. Ngayon sa ulo pa ng inay. Malinaw pang isip ng inay. Hanap ng hanap. Inamin ko na itinapon ko. Nagalit ang inay. Ang sabi sa akin, huwag mong pinapakalaman ng mga gamit ko dahil nalulula ako sa kakahanap. Dahil sinigawan ko din ng inay. Nagalit din ako sa kanya. Sabi ko, gulong-gulo ako sa kwarto ninyo. Ang dumi-dumi. Napakakalat ng tao. Nabigla din ako sa nasabi ko. Kasi ang inay umiyak. Nag-sorry naman ako tapos niyakap ko. Sabi ko, inay, pasensya na. Gusto ko lang naman linisin ang kwarto ninyo. Sabi na, ay, sorry na. Tapos napaiyak na din ako. Tapos biglang pumanahon ng iyak ang inay. Lalong lumakas ang iyak ng inay. Tana, inay, nagsusorry na nga ako Tapos lalong inilakas naman ng inay ang kanyang iyak. Abot ng kapitbahay. Sabi ko, inay, tama na naman tayo kaya sa mga kapitbahay. Paano hindi ako iiyak? Tinabakan mo ang pako. Ang paa mo. Laki-laki pa. Kalok naman. Kaya nakala ko naman bakit lalong pumalaho ng pumalahang. Nayapa ako pala, nakatakong pa naman. At ang nakakalokan, takong yan nasa harap. Ganyan nga dito, paano mo nalaman? Yung mga naman napapag-awayan namin. Yung mga gamit na luma. Dahil gusto ko maging modern, yung magtapo ng mga gamit. Siya naman, tago ng mga gamit. Ayan na nga sinasabi ko. Anyway, ako nakakaloka ito. Mainit pa rin pinag-uusapan yung kay Catherine Daniel Padilla. Yung iba sukan-sukan na. Palitan na raw natin. Kaya lang pasensya na kayo, yan ang pinag-uusapan ngayon. Hindi dahil sumasawsaw kami, kundi may mga development. Yes. Katulad na lamang nitong si Alora Sasam, yung parang confidant at best friend ni Catherine Bernardo, kung saan si Alora din ay madalas nakakasama ni Catherine sa mga out of the country bakasyon. Pinagtanggol ni Alora itong si Catherine sa isang fan. Okay? Kasi nga nauna rito, Loy, si Catherine ay nag-post nga, di ba? Na yung sinabi nga, di ba, sa ending ng caption ni Catherine ay moving on and no looking back. So ito yung sinigundahan ni Alora. Ano sinabi ni Alora? Eto na yung nasusulat. Sabi niya, Basa. Shot puno sa no looking back, only moving forward. Merong isang netizen na nag-post, sumagot. Sabing ganun, Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa, na sana mapayuhan mo ng ayos at huwag panghimasukan ang dapat pang panghimasukan. Sinagot yun ni Alora, Nay. Ang sabi niya, ang sabi. If alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito ang comment mo. Try mo critical thinking. Huwag panghimasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Tapos, paano naman na-involved dyan si DJ Jaiho? Kasi nga, nag-post din itong si DJ Jaiho ng marami. Isa dun sa mga na-post niya, eto, sinabi niya. Di ko kasi gets talaga, as if hindi siya pinakatinguhan ng guy. Di ba, nakibarkada din naman siya. Gets na mas close ka sa isa. Pero, as if walang magandang nagawa at pakikitungo sa'yo para ganyanin mo. Kung tunay kang friend, mag-break man both sila, protektahan mo. Tapos, eto pa isang sabi ni DJ Jaiho. May pangalawa pa. Basa. Para mailabas ang mga gigil. Total, dun nga sa dahu ko nga, di ba? Ang lakas ng boses niya. Sinasabi niya na gigil siya pag nakikita niya mga kamag-anak ni Kuya Superstar. Ay, gusto ko siya ask, di ka winel ka maayos sa pamamahay nila? Di ka minahal kung paano ka magpaka-humble noon?
Yun na. Anyway, magkaiba yung kanilang kamada dyan. Ako masasabi ko dyan, kung may point naman si DJ Jaiho. Kasi di ba, minsan sa atin, di ba, meron tayong rule of thumb, ika nga, na kapag pareho mo silang mahal, it's either gumitna ka pag sila yung nag-aaway, or gumitna ka in a sense na manahimik ka. Huwag ka na lang pumipo. Di ba? Otherwise, ayusin mo yung problema nila. Baka maging instrumento ka, maging tulay ka para magkaayos yung dalawang partido. Kasi nga, ako rin, yan ang ano ko eh. Nako, pag ikaw, may kinampihan dito, pagdating ng araw na magkabatian, maging sila ulit, yung isa galit sa'yo, pero okay na sila. Diba? Pero ito naman kay Alora, gusto ko rin maintindihan si Alora kung saan nagagaling. Kasi, siguro sa kanya, nanili siya. Namili siya, una, kung sino mas matimbang, si DJ ba o si Catherine. Pangalawa, sino bang mas tama? Doon ako sa tama. So, kung feeling niya tama si Catherine, doon siya kay Catherine. So, wala na siyang pakialam kung ano man ang maging resulta nitong pagkampi niya kay Catherine, kung magkabate, magkabalikan, hindi pa. Wala siyang pakialam. Basta, siguro, gusto lang niyang bigyan ng assurance si Catherine na andito ako para sa'yo. Ako ay para sa'yo. Yun. At naniniwala ako sa'yo. Ganon. Kasi, siguro din, kaya nakapagsalita ng ganyan si Alora, dahil maraming detaling na ibigay o na ibahagi sa kanya si Catherine. May mga resibo si Catherine, siguro na naikwento kay Alora. Kaya naman si Alora, bilang babae din. Kasi parang, I feel you, I feel for you. Siya kay Catherine. Ngayon, kung paninindigan niya ni Alora, hindi natin siya dapat isumpa. Porque kaibigan din niya isa. Yun ang kanyang paninindigan di hayaan natin. Ngayon, ito naman si DJ Jaiho. Siyempre, yun naman ang kanyang paninindigan. Pareho kang pinakasamahan ng dalawang partido, dapat gumitna ka lang. Diba? Pero siyempre, lagi ko nga sinasabi, pag gumitna ka, masasagasaan ka din. Pero naniniwala ako, pag gumitna ka, pag alam nila na nasa gitna ka, hindi ka nila sasagasaan. Unless may galit sila sa'yo, kaya ka nila sasagasaan. Babalik pang diba? So yun. Kasi, di ba, sari-sari ngayon yung mga komento ng mga netizen tungkol sa DJ Jaiho versus Alora. Opinion din naman nila yan. Sino naman tayo para kontrahin yung opinion nila, di ba? Pero ikaw, Nay, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Alora, tapos pareho mong kaibigan yung dalawa, tapos si Catherine lagi mong kasama, ganyan din ba yung gagawin mo? Na ipagtatanggol mo si Catherine? Ako, sa totoo lang, kung pareho ko silang kaibigan, aayos ko sila. Kung hindi man kayo magkabalikan, baka pwedeng maging magkaibigan na lang kayo. Diba? Para sa mata ng dalawang kampo, okay palang kaibigan to eh. Hindi sawsawera. Diba? Ngayon, kung pagdating sa 100%, 20% lang naman yung friendship ko kay DJ, 80% yung kay Kat. Kay Kat ako. Diba? Kasi mas matagal mong kaibigan, mas malalim. Or it's the other way around. Kung 80% si DJ at 20% si Kat, doon ako kay DJ, pero hindi ako kikibo. Bakit hindi ka kikibo, Nay? Bakit kay Kat magsasalta ka, tapos kay DJ hindi? Eto lang kung ilalatag natin yung mga pangyayari, kunwari, totoo yun. Yung akusasyon kay Daniel. Siyempre, alam mo, pagtakpan ko yung mali, sasabihin ko na lang sa kanya, huwag ka na lang kumipo kasi mali ka. Oo. May may mali ka din. Tama yung isa eh. So, ganun lang ang gagawin ko. Nakikita tuloy ugali ko. Anyway, magkakaiba naman tayo po ng opinion. Magkakaiba rin tayo ng pagharap sa problema ng mga kaibigan. At the end of the day, ang lagi nating sinusukat dito ay kung gaano kalalim ang friendship natin doon sa isang tao
para ipamala sa kanya, para patunayan sa kanya at iparamdam sa kanya na nandito ako para sa iyo. Alam mo, Tito OG, Mama Loy, bigla ko naalaala yung kaibigan ko. Ano? Bakit? Naku, isa diyang mahal na mahal ako noon. Oh, bakit? Laging sinasabihan ako na ano man doon mangyari, nasa likod mo lang ako, Diyosa. Kaya na-touch naman ako. Kaya dumating isang araw, napaaway kami. Binugbog-bugbog ako. Talagang duguan na ako. Iniwan ako ng mga kalaban ko na duguan ako. Pasa ang mukha ko. Tapos sabi ko sa kaibigan ko, bakit mo ako hindi tulungan? Ang sagot niya lang, di na sabi ko naman sa iyo, nasa likod mo lang ako. Wala man lang ginawa. Hindi ako masuntok na masuntok. Kasi nung makipagkaibigan, di mo nilinaw kung ano yung ibig sabihin ng nasa likod ka lang. Ano po yun? Bago tayo magpaalam, ang amin pong taos-pusong pakikiramay sa mga naulila ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez, ang dakilang ama ni Jano at Melissa Gibbs. Si Tito Ron, 76, ay sumakabilang buhay noong December 17, 2024. December 18 na ng 10:50 AM, nagpost si Jano sa kanyang Instagram ng pagkumpirma ng pagpanaw ng kanyang amang si Tito Ron, kasabay ng pakiusap na irespeto ang kanilang privacy habang ang pamilya ay nagdadalamhati. Buong Pilipinas nga at lahat ng mga Pilipino sa abroad ang nagulantang sa malungkot na balitang ito. Maraming taga-industriya ang nag-post ang kanilang mga pangungulila, pakikiramay at kalungkutan sa kanilang social media accounts. Isa na nga sa mga pinalungkot ni Tito Ron ang kanyang personal nurse sa Too Good To Be True na si Catherine Bernardo, na kung tawagin siya ay Lolo Sir. Nag-post ito ng memories with Tito Ron sa kanyang IG at nag-viral din ang sulat noon ni Kat kay Lolo Sir nang matapos na ang kanilang taping na mamimiss niya ito. Ganon din si Dimples Romana na sobrang na-shock din sa balita at nakasama niya rin si Tito Ron sa marami ring palabas. Ang Los Bastardos naman na pinagsama nilang teleserye ni Tito Ron ang hindi makakalimutang iniwang alaala kay Marco Gumabaw. Nakasama rin natin noon si Tito Ron sa May Minamahal kung saan no dull moment pagkasama mo siya. Sobrang inulila nga ni Tito Ron ang buong showbiz industry. Isa na ring icon itong si Tito Ron dahil nga sa kanyang husay sa pagganap, mapa-comedy man o drama. Tito Ron, nag-iisa ka at maraming salamat po sa mga alaalang iniwan ninyo sa industriya at sa puso ng mga artista at production people. Mahal ka namin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy? Ako yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Sana po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. Click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naipagay po ang episode niya at meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment nyo kayo below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya, kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Mga nakaka-good vibes po ng mga video ang mapapanood nyo dyan. Kaya naku, panoorin nyo na po now na. At syempre, thank you very much, Dr. Hayapakis of Victoria Skin for my skincare. Dyan po yan sa Victoria Tower sa EDSA, malapit sa GMA. Thank you very much, Doc. Yes, Josan. At dahil natameme ako sa mga revelation, pumunta na lang po kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page dahil puro good vibes naman po ang ihahatid ko sa inyo doon. Maraming salamat po kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile, sa aming mga magagandang ngiti, sa Ideal Vision, and hi to Ami Austria na lagi pong nanonood ng showbiz. Hello, Miss Ami. Austria Ventura. Yeah. Diba? Miss Ami. Ayan, at syempre pa ang akin naman pong panayam sa hashtag sina Nico, Kit, at Sus Collins na nakakatawa. At Rayot! Oo, nakakaloka yung aming panayam na binuko nila si Nico. At ano yung ibinuko nila doon kay Nico na naloka si Nico? Baka daw ilabas ko. Yan, nilabas ko. Oo. Yan, dyan po sa OGDS Inspires po yan, ha? Na nasa I1 TFC na rin po. At syempre, ang OGDS Showbiz
update po ay meron ring fanpage. Yes. Pwede ho kayo doon. Oo, at syempre, may Spotify din po kami. Kung ayaw nyo makita mga pagmumukha namin, at tinig lang namin ang gusto nyo marinig habang nasa kotse kayo. Ayan, Spotify, Apple Podcast. Yan, ha. At syempre pa, maraming salamat sa Premier Drip at Celeb Skin for my skincare. Ganon din ang Ideal Vision. At ang Headway Vera Salon. Yes! Thank you, Nick. At syempre pa, naku, syempre, mabili ngayon ng lechon. Oo. Nakakaloka kung makakaisip kayo ng lechon, ha. Subukan niyo ang Popoy Benz lechon. Diyan sa Dasmariñas sa Cavite yan. Yes. Ay, grabe. Diyos ko, pinapak ni nanay. Pasensya ka na, pero nilaklakan ko naman ang soup din. Kasi ang sarap ng laman. Oo. Actually nga, di ba, laman tayo, balat ang pinag-unahan natin. Si nanay, laman yung pinapapak niya. Kasi malinam na. Oo, yan. Di ba yan ang nagpalitsyon sa iyo? Yes! Birthday. Ang sarap, mga etchos. True. Oo, yan. Pati yung sauce. Yung sauce. Ayan, ako, napakasarap. Homemade yan. Yes. Yan ang kanilang social media account kung gusto niyo pong umorder, no? Correct. Bilisan nyo na, Diyos ko, sobra silang mabili ngayon. Oo, ha? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Naku dito, OG. Nakasalubong ko yung kumpare ko kanina umaga. Sabi ko, saan ang punta mo? Sa bahay namin. Bakit ang aga? Wala agang pasok. Napagalitan ako ng boss ko Sabi sa akin, go to hell! Kaya uwi ako sa bahay namin. Tanong ko, bakit sa bahay ninyo? Nandun yung biyanan ko Kaya pala demonyo. Kaya pala parang ma-impyerno ang buhay. Wala kakalo.